Kapayang Pastimal. Mas palakpakan sa ating mayor, Honorable Mayor Lorenzo Villanueva. Palakpakan po! So, una-una, I would like to congratulate lahat po ng mga award natin mamaya. And I would like to, siyempre, to thank lahat ng mga na-involve para maging possible yung CCL Day natin today. Papakat po natin our Vice President for Marketing, Sir Santi. Our GM Ninja. Ang ating STM team, palakpakan po natin. Siyempre, ang ating mga BODs, especially our President, Ma'am Mariel, at ate ko ho yan. Matagal ko na ate. Para mas palakas. Hello. And siyempre, ang ating pong mga GUV, ang ating mga directors, palakpakan po natin. And ang bagong miyembro ng family, si Rico. At yung mga bagong leaders din natin, ating mga core leaders, especially, ilang teams na tayo meron? 16, palakpakan po natin ang ating 16 teams. So, hayaan nyo pong hayaan nyo buhayin ko yung mga pangarap nyo. Gusto nyo yan? Sino po yung, sigurado naman ako, lahat na nandito nakakarap. Tama ba? Tanongin yung sarili nyo, ba't nandito kayo ngayon? Dahil ba kinulit lang kayo ng mga apply nyo? Or dahil gusto nyo lang ma-entertain? Or gusto nyo lang makakita ng gwapong mayor? Joke. So ano po, sigurado ako lahat ng nandito, lahat ng nasa baba, may pangarap. The question is, sino ang desididong abutin ng mga pangarap? Hindi ho sapat na nangangarap ka lang. Ako ho ay isang buhay na patotoo na ang pangarap, pag pinagtrabahuan, pinagmalasakitan, pinagsakripisyuhan, walang imposible. Ikukwento ko sa inyo, especially para sa kapakanan naman, ng mga first time lang na na-meet si Dad Mayor, iba-iba na kasi tawag sa akin. Sa kapakanan po naman mga bago, hayaan nyo i-share ko rin sa kanila yung pinagmulan ko. Kasi siguraduhin ko sa inyo, bago tayo maghiwa-hiwalay mamaya, or pag-uwi nyo ng bahay, buhay na ang mga pangarap ninyo. Si Daddy Mayor po, ako pang-7 sa 8 magkakapatid, second to the youngest, and ako po ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi nga nakapag-kolehiyo High school graduate po ako. High school graduate. And at the age of 18, nag-propose na po si Mayora sa akin. Hindi ko naman matanggihan kasi yung biyanan ko may hawak na shotgun. 18 years old. High school graduate. Parehas po kaming 18 nung kinasal kami. And first job ko, tricycle driver. And I'm proud. Kaya po mahal na mahal ko mga tricycle driver. Kaya nga ngayon sa bayan ng family ko, saan ako mayor, alaga ako mga toda ron. Kasi doon ako nag-umpisa 18 years old. At the age of 21, after 3 years na mag-propose si ma'am sa akin, after 3 years, sunod-sunod na kagad yung anak namin. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. So,
Ano po, tricycle driver, naging construction worker din ako. Naging company driver. Last week lang, nagkaroon kami ng reunion, yung mga Bayantel. Matagal po akong driver sa Bayantel Telecoms. Nag-reunion kami nung last week. Driver ho ako doon. And nakakatuwa. Kasi yung department namin na nag-reunion, yung mga boss ko dati, ang ka-reunion ko. So, company driver, delivery driver, construction worker, and then hanggang sa dumating yung time. Sabi ko kasi noon, malaki kasi pangarap ko. Dreamer talaga ako. And ito, napaka-effective nito. Sa pagbuo ng pangarap, dapat malinaw, dapat klarado kung ano yung gusto mong puntahan. Hindi ho po pwedeng hilaw ang pangarap. Hindi po pwedeng basta nangangarap ka lang, come what may, hindi ho ganon. Ang may advantage or may mas malaking chance ang marating yung mga pangarap nila pag malinaw na malinaw kung ano yung gusto mong mangyari at kung ano yung gusto mong puntahan. Habang nagdadrive ako noon, Asian Hospital, matagal din ako nagdrive dyan. Ang boss ko dyan. Ang mga naging boss ko kasi mga CEO, mga presidente at CEO ng kumpanya. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, totoo yun, malaki ang impluwensya ng mga taong nakapalibot sa'yo. Ano sabi ko noon? Gusto kong maging katulad nila pero walang chance kung ako yung sinong kumpanya kukuha sa akin para maging president, CEO, high school graduate ako. If there is a will, there is a way. Kaya ano sabi ko? Magtatayo ko ng kumpanya ko, di presidente ako. Doon no, pinagsasabay ko. Naging distributor na rin kami ng Smart before. Nung panahon driver ako ng Asian Hospital. Ang ginagawa ko ng from Marikina to Ayala, bang yung boss ko. Nakamotorsiklo ko. Diyan sa C5. Bago ako dumiretso sa bahay ng boss ko, lahat ng mga tindahan pwede ko supplyan ng load, sinusuplayan ko. Pwede mo naman pagsabayin kung mayroon ka ngayon, kung ikaw yung empleyado ngayon, pwede mo pagsabayin. Sa totoo lang po, ang katuparan ng mga malalaking pangarap nasa labas ng comfort zone. And be ready. Kasi dahil nasa labas ng comfort zone, hindi komportable. Maraming nangangarap na ayaw mahirapan. Maraming nangangarap na gustong yumaman, pero ayaw kumilos, ayaw magsakripisyo, ayaw magtrabaho. And that is a big, big no. Mga tindahan, supply ako, supply. Ang sinasabi ko kasi sa sarili ko noon, nung panahong isinet ko yung aking malaking pangarap, gagawin ko lahat para sa pangarap na ito. Someday, bababa ako sa ganitong klaseng sasakyan, uuwi ako sa ganitong klaseng bahay, marami ako natutulungan, ganito yung savings ko sa bangko, ang dami-dami ko isinet na pangarap, awa ho ng Diyos, sobra pa yung ibinigay sa akin. But let me remind you, hindi po madali. Susukatin talaga kung gaano kalalim, kung gaano ka committed para sa mga pangarap. You will experience a lot of pain, rejections, mamaliitin ka, pagtatawanan ka. Sino nakaka-experience doon?
Totoo yun. Pero ito ang lahat na sinishare ko sa inyo ngayon, based sa personal experience ko. Hindi ako mag-share na experience ng iba. Lahat ito may resibo. Lahat ito galing sa sariling experience ko. Hanggang, alagay ko sinasabi sa sarili ko noon, survival, sige. Drive. Supply. I keep on praying. Naniniwala ko, one day, magbubukas ang opportunity. Come 2012, the biggest break of my life. Nagtayo po yung ating mother company. Hindi madali. Sa pagbuo pa lang ng lumalaman ng iba na nagtatayo ako ng company, nagtatayo kami company. Ikaw ang presidente, high school graduate, di wala ka pang pruweba. Ganyan din ang ma-experience nyo. And believe me, lahat na mararamdaman mong rejection, ma-experience mo rejection, majority dyan galing sa mga mahal mo sa buhay. Yeah. Galing yan sa mga taong mahal mo at mga taong nagmamahal sa'yo. Unintentional, minsan kasi, dahil mahal nila tayo, ang feeling nila, pinoprotektahan tayo every time na nagbibigay ng mga negative thoughts. Tama po? Dahil mahal ka nila, ang palagay nila, ang understanding nila, pag binibigyan ka ng negative thought, pinoprotekta, that is a big no. Ano sabi ko ng sarili ko? Di bali magduda na ang buong mundo sa akin, wag lang magdududa ang sarili ko para sa akin. Kung ayaw mong maniwala, kaya ko, wapak elsa ko. Kung ayaw mong maniwala, ako naniniwala. Tama po? Totoo yun. Ang makakasama mo pang magtitiwala at magtitiwala sa'yo, alam mo kung sino? Strangers. Yeah. Yung mga taong hindi mo kakilala, dito mo lang makikilala, dito mo meet. Yan yung mga taong una magtitiwala sa iyo. Tama po? Buti may pala ko. So ano po? Di bali nagdududa? Di bali may negative comments? Importante ikaw, huwag kang maniwala sa kasinungalingan nila. Hindi sila aabot ng mga pangarap mo. Ikaw ang may responsibilidad para abutin ang mga pangarap mo. Yes! Ikaw ang responsable dyan. Tama ho ba? Ma'am, sama kita sa campaign ko, ha? Yahoo! Sa 2025, sama kita. So, ano po, maraming magdududa. Minsan, sabi ko nga sa inyo, minsan yung katabi mo pa natutulog yung nagdududa sa mga kakayaran mo. Tama mali? Ako kasi no, napaka-vocal ko. Ano sinasabi ko kay Mayora noon? Nag-set kasi ako ng malaking pangarap ko. Pag sinasabi ko sa kanya, dala-dala namin yung kotse namin bulok noon, 1990 model, small body, Toyota, 1990 model. Pag nag-drive kami noon, walang wiper, walang reserva, walang aircon. Pag nag-overtake sa amin yung mga sasakyan sa highway, sabi ko sa kanya, give me 3 to 5 years. Overtake tayo dyan, brand new yan. Ano sabi ng wife ko? Habang nangangarap ka, at napaka-vocal mo, sinasabi mo kung gaano kalaki pangarap mo, ano sabi ng wife ko noon? Subukan niyo po, especially mga bago. Pag uwi niyo ngayon, sabihin niyo sa better half niyo, yayaman na tayo. Ano sabihin noon? Nagpunta ka lang sa Lemon Square, yayaman na. Tama po. Ano sabi ko noon? Di bali, sige. Sige lang, kung ayaw mo maniwala, okay lang.
You want to be somebody someday. You have to stand firm. Kailangan mong panindigan kung ano yung mga pangarap. Tama po. So, yun po. Dumating yung opportunity 2012. Pero ito yung bilin ko sa inyo. Pag bumukas na oportunidad, nag-umpisa ka na, unti-unti nang nagkakaroon ng tayo organization mo. Love and respect your people. Ang magdadala sa atin doon sa gusto natin puntahan, ikaw at ang mga taong kasama mong nangangarap. Masarap po maging successful na marami kang kasamang successful. Malungkot maging successful, nag-iisa ka, yung mga dati masama na iwan dahil hindi na alagaan. Tama. Ang pangarap, ipinaglalaban, pinaghihirapan, pinagsasakripisyohan. Kayo po mga bago, hindi po pwedeng lagi tayong nakadepende sa mga taong mga apply natin. Hindi po pwedeng, dapat negosyo mo to, aralin mo. I-equip mo yung sarili mo kasi para kahit nasaan ka, ready ka. Hindi po pwedeng nangangarap ka may magtatrabaho ng parpo para sa iyo. That's a big deal. May pangarap ka, sakripisyohan mo, aralin mo. And then, the moment na unti-unti nang dumalaki yung organization mo, alagaan mo. Mahalin mo yung mga tao mo. Ituring mong kapamilya talaga yung mga yan. Kasi kayo-kayo yung magtutulungan para maabot yung mga harap nyo. Tama po? ...2012, naitayo ang ating mother company. And then, hawa ho ng Diyos. Ang dami challenges. Be ready, ha? Be ready. Ang journey papunta sa mga pangarap natin, ang daming obstacles. Ang daming pilit na magiging hadlang para sa mga pangarap mo. Sabi ko nga, hindi ko mo kasama mo nag-umpisa, mga karating kasama mo sa dulo. Along the way, mayroong liliko, may liliko sa kanan, may liliko sa kaliwa. Okay lang yon. Ang importante, hindi ikaw yung lumiko, hindi ikaw yung naiwan. Tama po? Alam niyo, sa totoo lang, ngayon, kahit ngayon, hindi pa rin, kahit sinabay siguro, hindi pa rin mag-sink in. Yung 10 years kasi, 11 years yung last 11 years ng buhay ko. Grabe yung naging turnaround. Grabe talaga. And I thank God for that. Maraming hindi makapaniwala. Even I. Maraming hindi makapaniwala. Pero ang sabi ko noon, dahil ang linaw-linaw talaga ng pangarap ko, ang linaw-linaw na nasa dream board ko, ito yung mangyayari sa buhay ko, ito yung gagawin ko, ito yung ipagkakaloob sa akin, ito yung pagpipray ko, ito yung pagtatrabahuan ko. Kahit ayaw niyong paniwalaan. Ito ang classic example. Even my eldest son. Noong nag-umpisa kasi yung mother company natin noon, nag-set up ako ng doon sa bahay na pinatira kami nung sister-in-law ko, may garahe doon. Naglagay ako ng ilang monoblocks. Meron akong projector doon. Dahil corporate attire. Tuwing umaga, 8 o'clock, kailangan na doon ako sa office ko. Araw-araw yun. Nakikita ang eldest ko. Siguro naawa na sa akin. Siguro tingin na nga niya ganon. Bakit ganon? Kasi bakit lumilipas ang buong maghapon, buong linggo, wala akong tao.
wala akong prospect, wala akong kliyente. Pero sinanay ko pa rin kahit wala tao ngayon maghapon, bukas sa umaga, nagmamadali pa rin ako. Kailangan 8 o'clock na doon ako. Ganun pa rin. Corporate. Kasi bakit? Inire-ready ko yung sarili ko, someday, mangyayari yung gusto ko. Ano sabi ng eldest son ko? Pa, baka it's about time, mag-iba ka na rin niya. Posibleng marinig nyo rin yan sa mga taong nagmamahal sa inyo. Punta ka ng punta dyan sa lemon na yan. Punta ka ng punta sa ano. Wala namang yung nangyayari sa mga pinagkagagawa mo. Ano sabi ko sa eldest son ko? Sabi niya kasi, pa, baka it's about time. Kasi ikaw naman yung magaling na driver, ibili na lang kita ng FX. Ano sabi ko sa anak ko? Kung hindi mo kayang paniwalaan yung mga pangarap ko, suportahan mo na lang ako. Kasi papatunayan ko sa iyo, may mangyayari sa mga pangarap ko. Third year anniversary na ating mother company, Araneta Coliseum. Yung dating walang tao sa garahe, Araneta Coliseum puno. Yeah! Nasa dressing room kami nung eldest son ko. Ano sabi ko sa kanya? Ano kami? Siniko ko. Pa, may nangyari nga. Kung tinanggap ko yung proposal mo noon, hanggang ngayon, nasa EDSA ako, nagmamanay ako ng FX. Tinamahan ka na magaling. Minsan po, may mag-feed sa atin ng mga thoughts na pag pinatulad mo, maniwala ka sa akin, balik ka sa comfort zone mo. Pero dahil malaki ang pangarap, hindi ko minamaliit ang pag-drive, yan nga bumuhay sa pamilya ko. Pero lagi ko sinasabi, yung pangarap na dinrawing ko hindi mangyayari kung wala akong gagawing iba. Walang mangyayari. So ano ibig ko sabihin? Kung meron kayong mga ginagawa ngayon, pwede nyo idagdag ito. At pwede nyo mag-focus dito para kung gusto nyo maabot yung mga malalang pangarap na kayo mismo gumawa, hindi ako. Yeah! Tama po? Hanggang sa, alam nyo, ang buhay natin, patuloy na pag-aaral yan, patuloy na challenges yan. Hanggang dumating last year, panibagong journey sa buhay. Naka-experience na naman ako ng discrimination. Kahit na okay na yung level ko, nung mag-decide akong tumakbo for mayor, ang dami na namang humuskat at maliit. Last, ako kasi pinaka-last na nag-file ng candidacy. 35 years akong wala doon sa bayan namin. 35 years. Ako yung last. Kaya nga ang ticket ko wala, hindi kompleto, tatatlo lang yung counselor ko. Ano naririnig ko? Yung mga nakalaban ko, puro mga naging mayor na yung 4. Nasabi ng mga supporters niya, hindi mananalo yan, sir. First time ko kasi, first term. First try. Marami na namang pilit na panghihinain yung loob mo. Ganyan sa buhay natin, ha? Maraming pilit aagawin yung mga pangarap mo. Maraming pilit na... Kasi alam niyo kung bakit? Yung mga umaagaw ng pangarap natin, yung kasi yung pangarap nila. Yes! Yung pangarap nila para sa sarili nila, nakikita nila sa'yo. Kaya pilit ka nilang sisiraan ng loob kasi ayaw nilang makita yung success kayo kasi gusto nila yung success na yun sa kanila. Tama po? Yes! Pilit, ayaw nilang, gusto nila sa kanila mangyari yon. Kaya lahat gagawin nila para sirain yung loob mo. Kasi malulungkot sila pag nakita nilang yung success nila nasa ibang tao.
Pero kung matag ka, kahit na ano sabihin mo, walang pwedeng sumira ng loob ko. Kaya nga po, nung nakarang eleksyon, kahit na may mga ganong komento, tuloy lang. Tuloy lang. And again, yung blessing na naman niya, yung sinasabi nilang hindi ko kaya, awa ng Diyos. Napaka-convincing yung naging margin, yung naging lamang ko sa 4 ng mga dati na naging mayor. Yeah. Pero ito po ha, ito po yung nakita kong, inanalize ko rin kasi, ano ba talaga yung, ilang organisasyon na kasi yung hina-handle ko rin, under my watch. Ilan na yan? Inanalyze ko yan. Ano ba talaga yung naging strength? Ano yung naging asset? Ano yung naging reason? Alam niyo kung ano? Kailangan ang foundation na relasyon mo sa mga tao, matatag, dapat nagtitiwala sila sa inyo, dapat nararamdaman nilang yung pangarap nila, tinatrabaho nyo rin. Leadership is the name of the game. Especially sa industriyang ginagalawan natin. Leadership po ang magdadala sa atin doon sa gusto natin puntahan. Ano lagi yung katwiran sa sarili ko? Di baling ako na masaktan, wag lang ako makasakit. Yeah. Yes. Di baling ako na ang manakawan, wag lang ako ang magnakaw. Yahoo! Alam niyo ba, sa totoo lang, marami rin ako na-experience sa betrayal, napakarami. Pero awa ng Diyos, talagang hindi ako nagpa-apekto. And believe me, kahit na ikaw yung naargabyado, bahala si Lord magbalik sa iyo sa ibang paraan yung mga nakuha sa iyo. Ito po, tandaan nyo ha, kahit anong ganda ng marketing plan na tinatrabaho natin, kahit anong ganda ng kumpanya, kung ikaw mismo, mali ang sistema mo sa sarili mo, believe me, mukhang malabo ang mapuntahan mo yung mga pangarap mo. Dito talaga mag-uumpisa. Love and respect your people and success will follow. Ano po? Coach Jen, kunin ko yung sa campaign ha. Ha? Yes. So sa inyo po, especially sa mga bago sa industriya na to, minsan kasi, alam nyo, pag hindi ka ready sa ganitong industriya, ang tingin mo mukhang malabong mapuntahan. Pero alam niyo sa totoo lang, ang multi-level marketing, ang isa sa nakikita kong talagang pwedeng maging way para mapuntahan natin yung mga pangarap natin. Kaya nga po itong 2025, meron kami binubuong para sa Congress din. Ang gusto ko kasi magkaroon talaga ng party na tututok sa industriya na MLM. Kasi bakit ang sabi ko unfair? Pag may mga lumalabas na scam, ito mga legit na mga lihitimong MLM naapektuhan. It's about time na meron talagang mga meron sa Congress dapat na nag-handle din naman sa sektor natin. Kaya hintayin nyo po. Pag sinabi ko sa inyo kung ano yung ano na yun, alam nyo na gagawin nyo. Yes. So, ganito po. Itong ating mga GUB directors, si Sir Rico, si Sir Santi, ang ating STM team, more on technical po sila eh.
Yung marketing plan natin, yun yung expertise nila. Si Daddy LR po, ako lagi, ang atake ko talaga, kung ano yung sistema at ugaling at attitude na dapat ginagamit. Kasi pag hindi natin yung naayos pag hindi yun ang una mong inayos, maniwala kayo sa akin. Ang labong mapuntahan yung mga harap natin. Ang labo. Napaka-slim ng chance. Pero kung ngayon pa lang, sa totoo lang, mamaya ho, pag uwi nyo i-analyze nyo. Ako ba'y ganito, ako ba'y ganyan? Ano ba yung mga adjustment na dapat kong gawin? Acceptance lang kasi kung ano ka. Alam naman natin sa sarili natin kung ano tayo. Ako, hindi ako perfecto, may mga weaknesses din ako. May mga lapses din ako sa buhay, may mga mali akong desisyon. Pero ako, alam ko sa sarili ko kung ano, pag ina-analyze ko, ito yung kahinaan ko, ito yung, dito pa ako dapat magkaroon ng room for improvement. Sa totoo lang kasi, pag ito sarado, pag hindi mo accepted kung ano ka talaga, walang adjustment na kaya mong gawin kasi ang feeling mo, wala kang mali. Tanggapin mo lang kung ano yung, alam mo, walang ibang nakakaalam kung hindi ikaw. Siya at ikaw. Kung identified mo na ito yung ano, ito ka magkaroon ng adjustment. Tama ba? Yes! So, sige po, sige. Yahoo! Yes! Mag-share din, binanggit mo yung mayor, mag-share ako ng konti. Doon po sa pagiging mayor ko, 1.5 years na rin. Ang bilis nga na panahon, next year, ano na naman 18 months to go. Ano po, awa ng Diyos. Kasi wala akong plano dapat talaga. Pero tuwing umuwi ako yung father kasi namin, matagal din nag-mayor doon, 12 years. Pag umuwi ako ng bayan ko noon, nalulungkot ako. Kasi talagang medyo naging mabagal yung progress. Okay na ako, okay na yung pamilya namin. Nalulungkot ako kasi alam ko sa sarili ko may magagawa ako eh. May itutulong ako kahit papaano. Tuwing umuwi kami, may kurot. Sabi ko, magiging selfish ako kung hindi ko tatry. Kaya alam ko kahit malaking sakripisyo, nag-decide ako. Kaya na-turn over kina Ma'am Mariel, kina BP Santi. Pero as a mayor po, alam nyo, sa totoo lang, nung maging mayor ako, mas lalong lumalim ang pagkakakilala ko sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Doon ko na-feel lalo how blessed we are, how blessed you are. Kasi minsan complain tayo sa buhay natin dahil na-overlook mo yung mga taong mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa'yo. Alam niyo yung Starbucks, isang basong kape, magkano yan? 170, 200 ano? Ha? 200? Pangkain na ng isang pamilya yun. Ikaw naka-Starbucks na, reklamo ka pa ng reklamo? Tama po. Iyan po ang mga sikretong dapat malaman nyo. Dapat maging, ano tawag dito? Kailangan magpasalamat ka kung ano yung meron ka. Ang napaka-effective din, iwasan mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Di ba? Pwede yun, i-compare mo doon sa mga less fortunate sa'yo. Bakit? Doon mo ma-realize how blessed you are at dapat yung gratification na doon. Pero yung ikukumpara mo yung sarili mo doon sa mas malalaki result, minsan may mga blessings na ibinibigay sa iyo at pakiramdam mo, miserable pang buhay mo kasi you keep on comparing doon sa mga may malalaki resulta sa iyo. Tama po. So, awa ko na Diyos yung pagiging mayor ko.
1.5 years na. Ano ba, hindi ako tumatanggap ng sweldo ron. Hindi ako tumanggap ng sweldo. Kinukuha ko pero binabalik ko sa, we have 20 barangays. Ibinalik ko yon. Kada buwan ng sweldo ko, may isang barangay ako ina-award. Tapos yung 16 na sectors, senior citizen, PWD, solo parent, yung sweldo ko binabalik ko ron. Kasi naman, ang dami-dami ng blessings, i-share mo naman. Tama po. Share mo naman. Kasi, sa totoo lang po, minsan, yung maliit sa'yo, malaki sa iba. Yung baliwala na sa'yo, hindi mo naramdam, kanila kayamanan na. Kung yung 50 pesos, hindi mo na maramdaman kung nalaglagan ka, ibigay mo sa isang pamilya yun, alam nyo, laking bagay na sa kanila. Ngayon po, para mas makatulong tayo ng mas marami at mas malaki, unahin nating ayusin, abutin yung mga pangarap natin. Isama nyo sa mga pangarap nyo yung mga taong hindi nyo kaano-ano. Yes! Hindi lamang puro para sa sarili ang pinapangarap mo. Kasama rin sila sa pinaglalaban mong pangarap. Tama po? So, sige po. Minsan, a gentle reminder pa. Minsan, mararamdaman mo, parang walang nangyayari sa mga pinagkagagawa ko. Minsan parang gusto ko nang i-give back. Ang feeling ko, nasasayang lang ang panahon ko. Alam niyo po, sa totoo lang, kung kailan malapit yung success, doon ka pa matetempt mag-quit. Nangyari ho sa amin yan, additional lang na sharing ko. Nangyari sa amin yan, yung unang mga kasama kong partners doon sa mother company natin, yung first 6 months namin, after 6 months, they decided to quit. Tatlo yun eh. They decided to quit. Kasi ang feeling nila, walang nangyayari sa mga ginagawa namin. Pero alam nyo, after nila mag-quit, hindi ko naging masaya sa naging desisyon nila. Kasi dapat kung ano yung meron ako ngayon, yun din meron sila. Pero alam nyo, after nila mag-quit, another 6 months, nag-umpisa na maka-take off. Nag-umpisa na mga namin mga pangarap namin. Yun po, yun lang yung mga sinare ko sa inyo based on my personal experience. Pero kahit na maghapon tayo, kahit na ako maghapon magkukwento rito, kung sakaling hindi nyo itatry na i-absorb at subukang i-implement actual sa buhay ninyo, nagsasayang lang tayo ng panahon kasi walang chance ang maabot ang mga pangarap natin. So, hindi ko kayo nag-aksaya ng panahon ngayon. Minsan kasi, pag umatin tayo ng mga trainings and seminars, akala mo we are only wasting our time kasi ilang oras na kayo nakaupo dyan, uwi kayo, traffic, may mga... Ang di nyo alam, ito yung mga dapat gawin kung gusto mo talaga maabot yung mga pangarap mo. So, sige po. Sana na-hit ko yung objective ko na nabuhay ko yung mga pangarap ninyo. Yes! Sana po, kahit nabawasan uli yung boses ko, sana, prayer ko nga, lahat kayo maging successful. Pero ulitin ko po kahit na ipag-pray ko kayo lahat, kahit i-wish ko lahat kayo, kung hindi mo umpisang i-involve ang sarili mo para abutin yung mga pangarap mo, napaka-slim yung chance para makita tayo sa tuktok ng mga pangarap ninyo. Yes! So, maraming salamat po. Congratulations ulit.
And I would like to thank all of our core leaders, our GUV, our management. Thank you for taking good care of our members. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsama sa mga pangarap nila. Ang aking prayer at ang aking advice sa inyo, hanggat maaari, walang bibitaw sa mga pangarap nito. Yes.